Napakaganda po na si Kristo po ang pinaglalaban natin, hindi yung sarili natin. Napakaganda po na pinapaviral natin yung salita ng Diyos, hindi yung ating mga salita, hindi yung ating mga sariling mga ginagawa. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga na umaandap-andap ngayon sa panampalataya sa Panginoon, wake up na po tayo. Gumising na po tayo sa katotohanan. Maglingkod po tayo ng lubusan. Ako na po nagsasabi, pinagtandi ko nung naglilingkod ako sa Panginoon. Napakalaki ng pagkakaiba nang may Diyos ka sa puso mo at walang Diyos sa puso mo. Halos lahat ng ginagawa mo sa social media hindi na patungkol sa Panginoon. Kahit manampalataya ka, kahit inborn ka, pero ang iyong ginagawa ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at saan man dako ka sa apat na sulok ng mundong ito, kung marinig mo itong salita na to, salita ng ating Panginoon na nagkukunbik sa puso't isipan mo, manumbalik tayo sa ating Panginoon. Kailan pa ba tayo manumbalik? Kung darating na ba si Lord? Kung makitil na yung buhay natin sa mundong ito, mawala na tayo ng buhay, mawalan tayo ng malay, saka pa ba tayo sa Panginoon? Saka pa ba tayo tatawag kung darating ng mga trahedya, darating na yung mga bagyo, darating na yung mga lindol, darating na kung ano-ano yung darating na sakuna sa mundong ito? Saka pa ba tayo babalik sa Panginoon? Saka pa ba tayo kung may karamdaman na tayo? Kung kulang na yung ating katawan? Kung hindi na ba tayo kompleto, saka pa ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Kaya mga kapatid, na-challenge ko kayo sa lahat ng ating mga kapatiran at makarinig sa salita na ito. Ako po nagsasabi sa inyo, ang lahat ng ito ay para sa Panginoon ang kapurihan at hindi yung sarili kong tinataas ko sa sarili ko, hindi si Lord. Ginawa ko nang itaas ang sarili ko nung nagbablog ako, nagcha-challenge ako dati, mga matinding mga ginagawa kong mga challenge para sumikat, para kung ano man ginagawa para sa mundong ito. Pero ang lahat pala ng yun, hindi karapat dapat sa harapan ng ating Panginoon. Isang kahangalan pala ang lahat ng yun. Kaya para sa ngayon, gusto ko manin sa inyo na maglingkod tayo sa Panginoon. Gumawa tayo ng content sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon, sa lahat ng mga Christian dyan. Gumawa tayo ng content ng mga about sa Panginoon. Huwag tayo mahiya na ipahayag ang salita ng Diyos. Huwag tayo mahiya na ipakita sa buong mundo na tayo'y mananampalataya ni Kristo. Mga kapatid, sa lahat ng mga nahiya, mga kapatiran ko dyan na nananampalataya sa Panginoon na ikinakaya si Lord, huwag po natin ikaya si Lord. Ipangaral po natin si Kristo. Kasi once na kinahaya mo si Lord, balang araw ikakaya ka rin ng Panginoon dun sa langit. Kaya mga kapatid, sundan nyo po ninyo ang lahat ng aking mga gagawing mga content dito. Sana mapanood nyo ito. Hindi na po ako sa tulong at gabay ng Panginoon, hindi na po ako gagawa ng kung ano-anong mga content, kundi about sa kalooban ng ating Panginoon. Nais ko po na bumawi sa Panginoon. Kung baga noon, parang kung sa Bisaya pa naglangi-langi ko, hindi ako nagseryoso sa paglilingkod. Ilang taon, ilang mga lumipas na mga taon na parang lumaylo talaga ako sa Panginoon. Pero dumating talaga yung point, yung time na na-convict talaga ako sa mga ginagawa ko na bakit pinagpatuloy ko yung mga ganitong gawain na hindi naman natutuwa ang Panginoon. Bakit din natin gawin ang social media para sa ikakarangal, ikataas at kaluwalhati sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran na nanlupaypay na rin at gumagawa na rin ng mga content na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, magbago na po tayo. China-challenge ko kayo. Ako, naranasan ko ang challenge na sobrang hirap sa mga kung anong mga challenge na pinagagawa ko sa mga content ko. Bakit di ko i-challenge yung sarili ko ngayon na magpahayag ako ng mga salita ng Diyos? Ako dati, nangaral ako sa mga bus, dati umakyat ako ng mga bus, nangaral ako. Nakita ko ngayon yung mga kapatiran na nangaral sa bus, parang sabi ko dapat sana ganun ako, dapat ganun yung aking mga content, yung nangaral ng salita ng Diyos. Nung time na yon, nung panahon mga year 2014, 15 ba, ganun,
hindi pa uso sa akin yun yung Facebook, hindi pa sa uso sa akin yung pagbablog, hindi pa tayo nagbablog noon, kunti pa lang nagbablog, yung mga mayaman pa lang at mga artista. Yun nung panahon na yun na nangaral ako sa salita ng Diyos. Sa lahat ng nakakalam sa akin dyan sa may San Pablo, sa may Chaong, sa Candelaria, dyan pa ako nag-aral pa ako ng salita ng Diyos. Umakyat pa ako ng mga bus